Pagpapala nawa ang patuloy na dumaloy sa inyong buhay sa mga nakikinig po ng salita ng Diyos. Meron akong isang verse na gustong ipakita sa inyo ng mga kapatid. No? Simulan ko na kaagad. Hindi naman po ako magle-lecture ngayon. Ako po ay mag-i-entertain mga katanungan. So 2 oras tayo magtatanungan. No? Pero bago ang lahat, no, meron muna akong gustong i-share sa inyo. Wait lamang po. Sabi dito ni Pablo, actually, ito ay pahayag ng Diyos kay Pablo eh. Sabi rito na, "He said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Messiah may rest upon me." So napakagandang verse na to, no? Na ang biyaya daw ng Diyos ay sapat sa panahon ng tayo daw ay mahina, no? Galing, ano? Basahin rin sa Tagalog, no? Sabi ni Pablo, no, "Ngunit upang hindi ko ipagyabang ang kamangha-manghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanang sa katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako. At nasa gayo'y hindi ako maging palalo." So meron siyang thorn of the flesh, no, si Apostol Pablo, na sabi para daw yun daw ay pamalo daw sa kanya ni Satanas. Para siguro si Pablo ay nakikitaan ng mga lahat ng strength, pero nilob ng Diyos na siya ay mahina, no? So parang tinuturo sa atin ni Apostol Pablo na kailangan talagang hindi talaga may maiwawala yung ating mga kakulangan sa buhay o kahinaan o ang ating weakness. Ano daw ang purpose daw nun? Para daw makilala daw natin yung biyaya ng Diyos. Sabi niya kasi rito, no, 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin to, ngunit ang ganito ang kanyang sagot. Ito galing sa Panginoon to, sabi ng Diyos, no, ang pagpapala ko o biyaya ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong mahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong pinagmamalaki ang aking kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Kasi nga naman mga kapatid, kung tayo ay walang pagkukulang sa buhay, may pagmamalaki ka nga naman. Pero kung merong kulang sa iyo na ang nagpupuno nun ay yung biyaya ng Diyos, yun ay kapangyarihan ng Diyos. Kasi tandaan po natin, ito ngayon ko lang to na-realize eh. Di ba, lagi ko naman tinuturo sa inyo na tayo pinagpalat pinaburan, lahat ng ating kailangan ibibigay ng Diyos. Pero in the other side of the reality of Christian life, and as long as Christian life concern, meron talaga tayong minsan na parang kakulangan sa buhay, no? Merong pangyayari na hindi pangyayari sa atin na hindi naman dapat natin deserve mangyari, pero bakit nangyari? Kasi gusto ng Diyos na sa panahon na meron kang kahinaan o sa panahon na meron kang bagay na weakness, pinapakita ng Diyos dun yung biyaya. Yung palang purpose nun. So halimbawa, kung meron tayong mga problema ngayon, nanampalataya ka naman na kay pinagpalat pinaburan pero nagka-problema ka pa rin, hindi pala para parusahan ka, kundi para ipakita ng Diyos yung kapangyarihan niya sa'yo. Di ba? Balik tayo sa Old Testament. Ito, ugali ng Diyos to eh. Ugali ito, no? Yung mga Israelita, nung panahon na yun, nasa grace pa ang Israel. Wala pa sa sa law. So nasa biyaya sila ng Panginoon nung sila ay inalis ni Moses sa Ehipto. Nagbago ang isip ng paraon. Sabi, sino magsisilbi sa atin? Wala na tayong alipin. No? Kaya ang ginawa ng paraon, nilusob tong si Moses, pati yung buong bayan ng Israel. Nung panahon na yun, natakot ang buong mamamayan ng Israel kasi nilulusob sila ng mga Ehipsyo, no? Biro mo, no, harapan dagat, kaliwa bundok, kanan ilang. Saan sila pupunta? Harap Ehipto. No choice.
So anong gagawin nila? Kailangan nilang lumangoy sa dagat kung tutuusin. Pero ano sabi ng Diyos, no? Papakita ko sa iyo ang kapangyarihan ko sa harapan ng mga paraon na yan. Mawawala yung mga paraon na yan. Mawawala yung mga Egyptian na yan. Eh, doon nahati yung dagat, di ba? O, nakita natin doon yung kapangyarihan ng Diyos sa kabila ng wala ka nang magagawa. So, ibig sabihin, ang Diyos, meron talagang time na kailangan mong dumaan sa Saved by the Bell para makita mo yung biyaya ng Diyos at matuto kang magtiwala sa Kanya. Lalo na sa atin ngayon, full grace na tayo. Eh mga full grace, sa dispensation ngayon, eh mahihiyaan Diyos sa'yo kung hindi kanya papaboran dahil kay Kristo. Malakas yung ating backer eh. Di kagaya ng mga Israelita, ang backer lang nila si Abraham. Dahil nangako kasi ang Diyos kay Abraham na pagpapalain ko ang lahi mo. Pero tayo, na kay Kristo tayo, no? Oh. So, tinan nyo ha, meron palang sitwasyon sa buhay natin na merong bagay na kailangan mo ng kala mo negative, pero positive pala. Okay? Meron palang ganon ang Kristiyano. Nangyayari pala yun. Kasi nangyari kay Pablo. Sabi niya, no, sinabi ng Diyos sa kanya, no, ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong mahayag ang aking kapangyarihan kung ikay mahina. Tutusin nga si Pablo, no, dapat nga tinawag siya sa mga Hudyo eh. Kasi si Pablo, Pariseo yun eh. Sanay sa yan. Dapat ang tinawag dyan sa mga Jerusalem, si Pablo, Pariseo. Kasi kabidhado niya ang law, alam niyang idil ang mga nasa law. Pero itong mga 12 disciples na to, hindi naman talaga dapat sila tawagin dun eh, sa mga Hudyo, kapwa nila Hudyo eh. Kasi ano alam nila sa law. Oh. Pero tingnan nyo yung paggamit ng Diyos sa mga taong to, hindi sila compatible doon, pero doon sila tinawag. Si Pablo hindi compatible sa mga hentil, kung tutuusin technically. Compatible siya sa mga Hudyo kasi Pariseo siya eh. Alam niyang i-deal ang Pariseo, ang mga kapwa niya Pariseo, pero bakit siya tinawag sa hentil? Oh. Para si Pablo ay hindi maging mayabang, magaling o ano, kaya sa hentil. Maa-apply ba niya doon yung pagiging Pariseo niya? Hindi. O ganun din yung mga alagad. Laging ano, no, yung plano ng Diyos sa atin, laging baligtad, no. Ikaw may plano ka, eto yung nakikita kong paraan, pero iba yung paraan ng Diyos. Pero iisa rin naman ang patutunguhan nyo. Yung gusto mong mangyari, di ba? Okay? Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa ng isang labanan na puno ng weakness. Halimbawa, no, kung nanonood kayo ng ng cartoon, magsabi nga ng amen kung may nakapanood na ba rito ng Ghost Fighter. Ayan. Okay. Gusto niyo manood tayong Ghost Fighter? Manood tayong Ghost Fighter, Ayan lang ipapakita sa inyo, O, katuwa lang to. O, may mga matitisod sa akin, Ba't ganyan church service nyo, no? Eh, bakit church service yun? Nanonood kayo ng anime, ng cartoon. Eh, ano pakialam nyo sa service namin? Eh, may sense tong gagawin namin. Guys, tiwala lang, Panoorin natin si Eugene. May matututunan kayo dito, eh. Wait lang, May matututunan kayo dito, Pagpasensya nyo na kung ito ay kakaibang gagawin natin. Chrome tab, episode 1. O, tawa lang tayo, guys. Tawa lang tayo. Tawa lang. Yan. So, kung nagmatawa tayo. O, ayan. Talagang totohanin ko, Manonood tayo ng Ghost Fighter, sige, nood tayo. So, dali lang to. Popost ko rin kagad. Eto, nung time na nakikipaglaban siya, wala na siyang pag-asa, eh. Alam niyo ba yung wala ng pag-asa? Talo na talaga siya, eh. Pero tinan nyo ang nangyari, panoorin po natin. Not to mention letting random... Paano ba siya nanalo dun? Di ba? Nanalo ba siya dahil ba sa galing niya? Di ba? Hindi. Nanalo ba siya dahil sa kanyang talino? O hindi. Di ba? Eh, balak na niya magpakamatay, no? Lulusob siya sa kalaban. Eh, meron palang doon, meron palang kumunoy doon
Nalaglag siya. Oh. Ano ma-analyze siya sa laban na yun? Hindi po yun galing ni Eugene. Sinuwerte lang siya. Oh. Ang tawag po doon, swerte. Oh. Pero sa ating mga Kristiyano, madalas tayo nagkakaganyan, di ba? Na akala mo sinuwerte ka lang, pero hindi mo alam, ang Diyos na pala may kagagawa nun para ikay manalo. Di ba? So yun ang lesson doon. Na yung gusto lagi ng Diyos sa panahon na tayo ay may mga labanan sa buhay, lagi tayong gusto niya ay ang pagkapanalo natin ay hindi dahil sa ating galing. Oh. Hindi dahil sa ating lakas, talino, kundi sinuwerte lang talaga ang gusto ng Diyos. Sa mata ng tao, swerte. Pero sa mata ng Diyos, plano yun. Oh. Kaya may ganun. Tutusin nga, yamado yung kalaban, di ba? Oh. Alam niyo ba yung parang tsambang panalo lang? Oh. Ganun po tayo mga Kristiyano. Ang nais ng Diyos, dumepende lang tayo sa Kanya. Makikita mo na hindi mo inaasahan na panalo ka pala. Alam mo yun? Kaya nga sabihan natin mga full grace? Grace is to receive what you do not deserve. Si Eugene hindi niya deserving manalo pero sinuwerte siya kaya he receive it. Dahil sa sa biyaya lang ng Diyos, 'di ba? O ganun din kay Pablo. So ganun din sa atin Oh. Ganun po talaga po yung ang buhay. Kung nakaka-relate kayo sa sinasabi ko, 2 thumbs up na lang po sa inyo. At ganyan ho talaga ang Diyos ho natin. Nais ng Diyos na ang tagumpay natin ay hindi dahil sa ating galing. Kaya minsan niloloob ng Diyos na tayo maging weak. Kagaya lang nangyari sa akin ng mga nakarang araw, no? Confident ako sa YouTube channel ko, okay na. Bigla na naman na-hack. Tapos 3 days. 3 days walang kita yung channel ko. Guys, tanggapin yung katotohanan na hindi lang ako pastor, vlogger din ako. Nais ko ring kumita. Nais ko ring mag-earn. Nataon nga lang talaga na yung paggawa ko ng content, kasama yon sa aking earning. Oh. Ngayon sabi ko patay tayo, paano ako aabot sa quotan nito? Pero nanampalataya ako na maayos ng Diyos. Diba? Kita nyo naman, kalmado lang ako. Nagre-report ako sa page na antay-antay lang. Pero kung tutuusin, nakakapag-panic yun. Na-terminate. Nakita mo lang madaling araw, na-terminate yung channel mo na hindi mo naman kagustuhan. O nagtiwala lang ako sa Panginoon. Sige Lord, go ahead. Antayin kita. Malahimala. Hindi naman malahimala. Talagang plano ng Diyos na naibalik. Tapos alam niyo guys, no? Yung vlog ko ngayon, hindi ko sineryoso yun. Sabi ko, gawa lang ako, pandagdag ng views muna, pang tinan nyo guys tinan nyo to ipapakita ako sa inyo. Ngayon lang nangyari sa history ng channel ko na wala pang 24 hours. As in, wala pa, no? Wala pang 24 hours. Umabot na ng 382K ang view sa isang video lang na ito. Na nagpapatunay na ako ay nabsendak, no? Yung ginawa kong video na yan, yung tungkol sa gera sa Israel, wala yan na parang sabi ko, Lord, sige, pandagdag lang, bibilisan ko lang. Kasi ang inaasahan ko, yung KNM series. Bigla talaga ako dito, nag-viral yung video ko, mukhang bumawi si Lord sa akin. Sa ilang araw ng Hindi lang to bawi, no guys, no? Grabe to 382K views. Parang sa loob ng isang araw lang na to, binayaran ng Lord yung pang isang buwan ko. Nakakaisang araw pa lang tayo mga kapatid. Kaya talagang doon ko natanto talaga na ang Diyos talaga ay nais niya biyaya lang tayo mabuhay. Mabuhay tayo sa pananampalataya, mabuhay sa biyaya. Makikita mo yung tagumpay talaga kapatid. Makikita mo yung tagumpay mo sa buhay kapag si Kristo lagi yung pinanampalatayanan mo. Kasi may tinapos na si Kristo mga kapatid Meron na siyang ginawa na bagay na para sa iyo.
no? Kaya ako ay nagpapasalamat sa Panginoon. Mga kapatid, pwede nyo ba akong samahan palakpakan ng Panginoon? Palakpakan natin si Lord. Okay, papuri sa Diyos ang pasasalamat, ang binibigay ko sa Kanya. Salamat po sa Kanya. At higit sa lahat mga kapatid, syempre, salamat din po sa inyong mga nanood. Kung wala rin kayo, malamang wala rin ako dito. Isa kayo sa dahilan kung bakit ako nagpapatuloy. Syempre, nandun ang Panginoon, di ba? Pero isa kayo sa dahilan. O maaari nga. O, sige, ganito lang. Pangalawa kayo sa dahilan kung ba't ako nagpapatuloy. Dahil sa mga sa inyo na hindi ko naman sukat akalain na magkakaroon ako ng gantong follower. Dati, kontento lang ako sa isa, dalawa, tatlong follower. Nalala ko dati noon, yung pinsan ko, kami lang nagba-Bible study. Okay lang sa akin yun, ganun. Sanay ako ng 3 at 4 lang ang tinuturuan ko, pero hindi ko akalain darating at darating pala ang panahon na almost 110,000 o 110K thousand ang makikinig sa akin. Hindi ko po pinangarap po 'yon. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon at sa inyo rin. Kundi dahil sa inyo, walang parte rin dito yung YouTube channel natin. Okay, sige, magsimula na tayo magtanong-tanong, no? May entertain ako ng tanong mga kapatid. Buksan ko lang yung mikropono. Type nyo lang po yung charito sa comment section sa mga nais magtanong. I'm willing to entertain all questions. Sige, unahin natin tong si Edwin Benamano, no? Edwin Sirales. Go ahead, Sir Edwin. It's about time siguro makapagtanong ka na sana. Hello, Sir Edwin. Go ahead. Hello po. Good evening po. Hello po. Good evening. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Pastor. Okay sige na po ba? Sige po. Basta i-mute ko po kayo mamaya. Okay. Tanong lang okay po. May tanong lang po ako po kasi confused po ako dito sa matagal na po. Pag ang isang isang pastor o Kristiyano ay nagturo or nakarinig na ng Paul Grace at saka bumalik siya sa sa performance sa law at nakamatayan niya po, ano po bang mangyari sa kanya po? Sige, kapatid, sagutin ko yung tanong mo. Pero i-mute muna kita, kapatid. Sagutin ko lang yung tanong mo. Sige po. Wait lamang po. Okay, so ang tanong ni kapatid Edwin, kung ang isang bang tao na nakapakinig na ng full grace, tapos bandang huli hindi rin niya na-apply yun, tanong ligtas pa ho ba siya? Tandaan niyo po mga kapatid, no, ang tunay na ligtas, yung tinanggap talaga yung gospel. Tunay ka ng Kristiyano pag tinanggap mo yung gospel. Ang pagtanggap po sa gospel ay hindi po sa pag-attend ng church, pag-attend sa kila Emmy Domingo o sa akin. Hindi sa pagpunta-punta ng mga full grace sa simbahan o pagbabasa ng Biblia o mga pakitang tao. Ang tunay na full grace pong tumanggap ay nasa puso po niya kung naintindihan po ba niya yung gospel at pinanampalataya niya na yun. Wala naman siyang gagawin kundi panampalatayanan eh. Sa madaling salita, kapatid, ang tunay na ligtas, yung talagang Kristiyano ka talaga sa mata ng Diyos. Kasi marami yung napaka-deceiving po na akala natin porque umaatin lang ng church, nasa full grace na, umaatin sa akin o umaatin kay Bishop Emmy o porque naandun, ligtas na. Hindi ako naniniwala ng lahat ng umaatin sa akin ay ligtas na. Ang lahat ng umaatin kay Bishop M ay ligtas na. No. Hindi lahat dyan. Tandaan po natin ang kaligtasan po ay individual. It is our decision, hindi doon sa mga bagay na panlabas. Kaya kapatid, kung ang isang tao ay nakapakinig tapos tumalikod, ibig sabihin nun kapatid, hindi pa niya yun. Hindi po siya tumalikod, unbeliever pa po yun. At kapag halimbawang nakamatayan niya yun, na ang pananampalataya niya, ang kaligtasan niya ay base sa kanyang mga gawa at hindi sa base sa gawa ni Kristo, maliwanag na sinasabi ho ng Biblia eh.
na na hindi ligtas yung mga hindi nanampalataya sa anak. So kapatid, yun siguro masasagot ko sa tanong mo, kapatid. Pero case to case basis yun pero kasi mahalaga kasi rito, kailangan sa mata ng Diyos Christian ka. O hindi sa mata lang ng tao. Sir Edwin, nasagot ko ho ba? Meron pa ho ba kayong tanong? Sige, mag-unmute po uli kayo. Kasi ganun po talaga ang nangyari, pastor. Sa sa simbahan namin, kasi yung pastor na nagturo ng Paul Grace kasi hindi na siya pinag-preach kasi daw kaning prosperity gospel din daw siya. Nakakalungkot talaga, pero ganun ang ginawa nila kasi hindi na ako nagsisimba dun sa kasi bumalik talaga sila. Hindi natin sila mahusgahan, pero kasi maliwanag sinasabi sa Biblia na Okay ang naman kaligtasan po. ay pananampalataya kay Kristo. Okay naman po, pastor. Na lang po ako yung sa Tagalog, hindi kasi ako taga Bisaya, kasi ako taga Butuan po ako. Kasi sayang, anong tawag doon? Sayang kasi yung na Paul Grace, pero hindi talaga nila na bumalik talaga sila. Oo, ganun po ba? Oo. Tingnan lang natin sa Judgment Day, pero kasi kagaya ng sinasabi ko, wala rin ako sa posisyon kung masasabi kung ligtas sila o hindi. Hindi pa naman tapos ang Diyos sa kanila Buhay pa sila buhay pa tayo. Pero kasi ang sinasabi ho ng Biblia, yung nakaintindi lang ho talaga ng gospel. Kasi yung mga nananampalataya kay Kristo, yung totoong Kristiyano sila ay nakaintindi ng tunay na gospel. Pero pag hindi natin naintindihan ng totoong gospel, at ang bunga kasi nun ay maliring pananampalataya natin, may posibilidad na hindi tayo masama. Ganun lang po yun. Pero kapatid, na mahalaga ikaw. Salamat po, pastor. Ngayon naintindihan mo na, ikaw ang magpatuloy. Malay mo darating ang oras na dahil sa iyo maligtas yung mga mahal mo sa buhay na yon, yung simbahan na yon. Wala na may posible sa Diyos, panalangin mo sila. Hindi na nga ako nagsimba kahit dito sa nandito po ako sa Sultan Kudarat, kasi pag alam mo na talaga ang Paul Grace, pag nakarinig ka po ng perverted, parang iba talaga yung may talaga na hindi mo na talaga naintindihan mo na talaga. Salamat po sa Panginoon. Pero kung nais mo sila maligtas, kapatid, panalangin mo na lang sila. Yes po, salamat po, pastor. Pero mahalaga ikaw, naintindihan mo, ikaw ang huwag tumalikod. Ikaw ang magpatuloy. Matagal na po ako matagal na po ako subaybay sa nyo, sa channel nyo, sa mahigit mga 2 taon na yata. Oh, salamat. Pag umpisa pa lang po. Salamat. Oo nga, kasi nagsimula ako mag-vlog 2022 ng July Oo nga Kasi nandito na ako sa sa Sultan Kudarat. Ay, salamat po. Glory to God. Salamat po talaga, pastor, kung hindi dahil sa sa channel niyo or kay Pastor Bishop Emmy Domingo, hindi na kasi ako nakipagsimba ngayon sa dito na lang ako sa channel niyo, sa live ni Bishop every Sunday po. Kaya kami nagkasundo ni Bishop Emmy na ako ay Sabado at siya ay Linggo, para nang sa ganon makapakinig po kayo sa amin. Nag-usap talaga kami ni Bishop, at ako yung nagsabi na, Bishop, ako lang ang magsasabado. Kasi nga, hindi kayo pwedeng mag-Sabado o maglimipat dahil kasi meron kayong physical church. Ako kahit saan naman flexible Buti ngayon, pastor, Sabado at saka Sunday naman si Bishop. Para makasali naman ang iba pag Sunday. Salamat po talaga. Yun lang, pastor. Thank you at charito po sa lahat. Salamat din po. Stay blessed po. Salamat. Thank you po.
Okay. Salamat po sa time. First time po. Glory to God po. Glory to God po. Patuloy lang po tayo kapatid sa pag-aaral para lalo tayong lumalim sa salita ng Diyos lalo. Okay. Thank you, Pastor. Sa iba naman po. Sige, salamat. Okay, so 8:34 o 8:34 p.m. Sige, babae naman, no? Kapatid na Oreshi. Hello po. Hello, good evening. Good evening. Rinig po ba? Opo, rinig po namin kayo. Opo. Wow, sarap naman dyan sa paligid mo, kapatid. Nakakamiss yan, ha? Okay po. Opo, gandang gabi ho. Unang tanong ko po is, may free will pa rin po ba tayo kapag... Awa. Tanong ko po is, may free will pa rin po ba tayo sa langit? Siyempre naman. Siyempre, kapatid, nilikha tayo ng Diyos na magkaroon ng free will. Kaya nga lang kasi sa langit, wala nang kasalanan doon kasi wala nang kautusan doon. Kaya lang naman tayo nagkakasala kasi may kautusan eh. Sa langit, pag nasa langit na tayo, walang utos ang Diyos doon. Meron kang free will na gusto mong gawin. At sa mata ng Diyos, banal ka dahil kay Kristo. Ganun po katindi yung ginawa ni Kristo sa atin. Dahil kay Kristo, ginawa niya tayong banal. Kaya kahit na nasa langit ka na, banal ka pa rin. Kahit na nasa eternity ka na, banal ka pa rin sa mata ng Diyos kahit anong gawin mo. Kasi wala na akong kasing kasalanan doon dahil wala namang kasing kautusan. Amen. 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 May tanong po ako. Sige po. May specific po ba na edad or image tayo sa langit? Kunyari po, mamatay po ako ngayon ng 50 years old po. Pagdating ko po ba sa langit, 50 years old pa rin po ba ako nun or may po? Kasi sa tingin ko, kapatid, no? Wala naman kasing edad sa langit eh. Wala na dun eh. Eternity na tayo kasi. Pero kasi ang katotohanan niyan, syempre kung papalitan din ng Diyos ang ating katawan, syempre ang ipapalit niya sa ating katawan, yung mukha kang bata, hindi na yung mukha ka ng masyonda na nakulukulubot na yung mukha mo. May eyebag ka, hindi, wala naman sigurong ganun. Ang ibibigay ng Diyos sa ating katawan, yung itsurang 25 anyos naman siguro. Like kunyari po yung yung 5 years old po namatay. Ganun din yun. Mga Basta 20 plus din po ba yan or itsura, hindi na wala namang edad, pero itsurang 25, itsurang mga 20 to 25 ang the best na kausbungan ng itsura ng tao eh. Kasi ang pinakamagandang itsura ng tao talaga, nasa edad talaga ng mula 20 hanggang 25. Siguro naman ang Diyos, matalino naman ng Diyos, syempre, bibigyan kanya ng katawan na itsurang 25 anyos, kapatid. Kaya lahat tayo doon ay magiging bata uli ang itsura natin, 25. Kung ikaw ay 18 na, siguro. Basta, ang Diyos ay the best. Hindi ho siya irresponsableng Diyos. Napakatalino po ng Diyos natin. Siyempre, ibibigay niya po sa atin the best pa rin. Hello? Sige. Salamat, Oresia, sa inyong time. Next time uli, kapatid. Tawagin uli kita. May tanong ka pa ho ba? Wala na po. Sa iba naman po. Thank you po. Sige po. Next time po uli, kapatid. Salamat sa iyong pag-attend sa gabing ito. Okay. Alright. So, 8:39 p.m. Entertain pa tayo ng tanong. Si Ruby Castillo. Pwede ka na po Ay, opo, pasensya na, Pastor. Good evening. Hello. Good evening. Pastor, itatanong ko lang yung about do sa Trinity. Kasi nakita ko lang po sa aming full grace na GC na medyo pinag-uusapan po nila ngayon. So I might as well ask about this para marami na rin pong
makapakinig at maunawaan po mabuti. Kasi may mga confusion pa po eh. Ano po ba yung Trinity? Yung po bang Ama? Ayun din po ba yung Anak? Para kasing nagkakaroon sila ng arguments po now sa isa sa mga GC po namin sa Full Grace. Okay. So, dali lang. Okay, kapatid, mute muna. I-mute ko lang muna yung mikropono para makapagsalita tayo na maayos. Balik kita mamaya. Okay, so kapatid, no, ang tanong po ni kapatid Ruby Castillo kung paano ho ba basic ng Trinity. Okay, Mario may tanong sa akin, nasa Bible ba yung Trinity? Ang sagot ko, wala sa Bible ang Trinity. Okay? Pero ang idea doon ay naandun na pinapakita merong tatlong persona ang Diyos. 'Di ba? Sabi sa Genesis kasi, 'di ba, sabi lalangin natin ng tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. So ibig sabihin, simula pa lang ang Diyos ho talaga o Genesis pa lang pinapakita dito na ang Diyos ay hindi lang iisang persona lang. Sabi rito, no, Genesis 1:1, sa pasimula pa nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ano ba yung Diyos na ginamit dito? Ayon sa King James, sabi, in the beginning, God. Ano din yung God dito? Elohim. Elohim. So ano yung God? Singular ba siya o plural? Isang Diyos lang ba siya? Iisa lang ba o marami? Ayan, nalinaw, basahin niyo yung baba. Plural. Or gods. Marami. Oh. So meron na tayong idea na ang Diyos, hindi lang siya iisa, marami sila. Marami sila. Okay, gaano sila karami? Oh, 'di ba? 'Yun ang tanong doon. Basically kung babasahin mo ang Bible, pinapakita na iba yung Ama at iba yung Anak. Kay Jesus Christ pa lang, 'di ba? Sinabi niya na pupunta ako sa Ama. Oh. Ibig sabihin, si Jesus Christ tsaka yung Ama, magkaiba sila. Babasahin natin na John tayo, John. Gaya nitong verse na to, ako ang mabuting pastol. Kaya yan, no? Ako ang mabuting pastol kung gaano kakilala ko ng Ama at siya'y kilala ko. Sa kayo nakakita ng kung siya yung Ama, siya rin yung Anak, ba't pa niya sinasabi rito na kilala ko siya at kilala niya ako? Yung pala, iba pala yun, siya rin pala yun. Nakakita na ba kayo ng kilala ko si Edwin, alam ba ako yun si Edwin saka si Francisco, pareho lang pala sila. Sabihin ko, kilala ko si Edwin kasi ako yun. Ay, ikaw naman Edwin, sino ka? Ikaw din yun. Ano yun? Niloloko ba tayo nito kung siya rin nan yun? Tapos meron pa nga si Jesus Christ, di ba, nananalangin. Ama namin nasa langit. Kung mananalangin siya sa Ama, ba't pa siya nanalangin sa Ama? Siya rin pala yun. Pwede naman niya sabihin na Jesus. Pwede naman niya sabihin yun. Iba yun. Biro mo, titingala pa sa langit si Jesus Christ kung siya rin pala yung Ama. Ano yun? Parang lumalabas yata na may psychopathic problem yung kausap mo yung sarili mo, no? Pagdududahan ka ng ng doktor nun sa sa mental, nakakausap mo yung sarili mo. So, ibig sabihin, iba yung Diyos Ama, iba yung Diyos Anak. Ngayon, sino ba yung Diyos? Yung Diyos Ama. Understood na yun, ang Diyos Ama ay Diyos. Diyos siya. O yung anak ba, Diyos? Basa, Philippians chapter 2, verse 8. Sabi rito, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ni Kristo Jesus. Sino ang subject? Si Kristo Jesus. Ngayon, ano daw siya? Ano daw si Kristo? Verse 6, kahit siya'y likas, natural, paglikas natural at tunay na Diyos. Malaking dito Diyos. Diyos talaga siya. Hindi niya ipinagpilitan manatiling maging kapantay ang Diyos. Halip kusa niyang hinubad ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos. Ibig sabihin, kapantay niya ang Diyos. Diyan pa lang, knock-out na Kung hinubad lang niya yung pagiging kapantay ng Diyos, ibig sabihin, kapantay niya ang Diyos, hinubad nga lang niya. Ano siya dati?
O, ibig sabihin nun, kapantay niya ang Diyos. Magkaiba sila, no? Pero kapantay niya. O, diyan pa lang maliwanag na yung Diyos Ama at ang yung Diyos Anak, si Kristo ay Diyos din, si Jesus Christ pala yun. Tapos kapantay niya ang Diyos. Magkaiba sila pero co-equal sila. Kapantay nga eh. O. Ngayon, kung si Jesus Christ ay kapantay niya ang Diyos at siya ay Diyos at ang Ama ay Diyos, dalawa na ngayon ang Diyos. O dalawa ng persona ang Diyos ngayon. O meron pang pangatlo, no? Si Jesus Christ. Teka lang ha. Okay, punta tayo sa John chapter 15 verse 6. Yung Holy Spirit, ano ba siya? Diyos ba siya? O baka Espiritu lang siya ni Kristo or whatever. Tingnan natin. John chapter 15. Walang Trinity sa Bible. Wala yung word na Trinity. Pero yung idea na andito eh. Yung mga pilosopo gusto saan sa Bible yan? Saan sa Bible yung Trinity? Tanongin ko kayo, nasan sa Bible yung Bible? Sige nga. Oh. Kung wala sa Bible ang Bible, tapon nyo na yung Bible nyo. Oh. Kasi napaka-pipilosopo ng mga Pilipino sa totoo lang. Yung mga namanan natin kay Elo Soriano. Diyos ko. Okay, 1526. Dapat kasi gamit-gamit din ng common sense at utak. Yung ibang mga mamimiloso po sa comment section, no? Okay, sabi rito, no? Ngunit sa pagdating ng tagapagtanggol, ang espiritu ng katotohanan na susuguin ko mula sa Ama, magpapatotoo siya tungkol sa akin. Nagpapatotoo rin tungkol sa akin sapagkat pasimula pa'y kasama ko na kayo. Ano yung King James dito, no? Comforter. Meron siyang sinabi na another eh. Pag sinabing another, ibig sabihin, kagaya ni Kristo. Pag another or nakalimutan ko na, wait lang ah. Okay, so John chapter 14, verse 16 to 18. So nasolve na yung problema natin na Diyos Ama, Diyos Anak, pareho, kapantay, Diyos sila, okay? Yung espiritu na lang ang problema natin. Sabi rito, and I will pray the Father, and He shall give you another, ano tong another? Comforter, that He may abide with you forever. Oh, Tagalogin natin para maintindihan ng lahat. Wait lamang po ah. Dadalangin ako sama upang kayo bigyan ng isa pang, yung word na isa pang, tagapagtanggol. Tingnan niyo yung lengguwahe rito, isa pa. Pag sinabing isa pa, ibig sabihin, di ba pag umorder kayo sa Jollibee, isa lang yung manok ang binigay sa'yo. So sasabihin mo doon, isa pa nga po, anong isa pa? Isa pang lugaw, ibibigay sa'yo lugaw. Hindi. Ibibigay sa'yo manok kasi yung in-order mo, manok. Kaya isa pang manok, pareho. Yung in-order mong unang manok, ibibigay sa'yo, pareho ding manok. Chicken Joy daw. Agamulak ha. O dito word, isa pang. Ibig sabihin, another. Tingnan natin sa Greek. Greek ha, Greek. Greek tayo para masaya. And He shall give you another. Alos ang ginamit Main implication, else, otherwise. Sinabing otherwise, pag sinabing pareho, siya rin yun. Di pa rin kayo convincing ng banal na spirito ay Diyos. Ito pa, bigyan ko kayo ng isa pang verse. Acts. Eto, merong istorya dito na si Ananias sa Sapphira, no? Namatay sa Sapphira. Sapphira, sorry. Teka lang Meron naman mag-asawa na nagbili ng isang lupa, Ananias ang pangalan, lalaki ang Sapphira naman babae. Binawasan niya Ananias ang pinagbilan, kaalam ng kanyang asawa. At bahagi lamang na binigay sa mga apostol. Sinabi ni Pedro, Ananias, ba't nagpadaig ka kay Satanas? Tingnan niyo Itong dalawang to, namatay ito dahil kasi nagkaroon ng parang meron silang pinangako na sa Diyos na ganito, ganyan, namatay sila. Pero hindi ang topic natin. Ang topic natin dito yung sinabi ni Pedro. Sabi ni Pedro dito, kaya sinabi ni Pedro, Ananias, ano't nagpadaig ka kay Satanas? At nagsinungaling, kanino daw? Sa Espiritu Santo. So ngayon, ang topic natin dito, si Ananias ay nagsinungaling
sa Espiritu Santo. Kanino nagsinungaling si Ananias? Sa Espiritu Santo. Okay? Nagsinungaling sa Espiritu Santo. Okay? Yun ang ano dyan ha. Ang tinutukoy dito, si Ananias ay nagsinungaling sa Espiritu Santo. Basahin pa ho natin. Bakit mo binabawasan ang pinagbili ng lupa nang hindi mo pa napagbili ang lupa, hindi mo ba iyo yun? At na may pagbili na, hindi ba iyo pinagbilan? Bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, sa Diyos ka nagsinungaling. Sino yung Diyos dito na nagsinungaling? Espiritu Santo. Kasi ang sabi, nagsinungaling sa Espiritu Santo, yung pala yung Espiritu Santo na to, Diyos. Marami pa mga verse dyan mga kapatid. Nagpapatunay na iba ang banal na Espiritu Santo. Ang banal na Espiritu Santo, hindi siya kundi meron siyang sariling kalooban. Meron siyang sariling desisyon. Hanapin nyo ito sa ating YouTube. Ito'y pinamagatang Diyos ba talaga ang Holy Spirit and random question. Okay? Mas maliwanag to dito. Ito ay live stream number 13. Okay? Panoorin nyo yan ayun yung mga nagpapatunay na ang Espiritu Santo, ang anak at ang Diyos Ama sila ay magkakahiwalay na identity. Pareho silang Diyos, iisa silang Diyos, nagkakaisang Diyos sila. Sila ay pantay, walang mataas, walang mababa, lahat sila ay pantay. Sa video na to, mas maliwanag po yan dyan. So sa tingin ko kapatid, yun lang po ang maaari kong maisagot kapatid na ano pangalan nito? Sino yung kausap po kanina? Si Ruby ba yun? Tama ba? Wait lamang po sige kapatid na Ruby, pwede na po kayo magsalita ulit. Salamat po, Pastor. Yun lang po. Yun lang po ngayon ang tanong ko po. Okay po. Maraming salamat. Maraming salamat po. Okay. 9:16. Pumatol pa tayo ng ibang tanong. Si Raquel Asuero, pwede ka na magtanong kapatid. Charito po, Pastor. Charito po sa lahat. Good evening. Sige po. Charito Go po, ahead. Pastor. Charito. You are. Pasensya na po at mahina po yung net dito. Pastor, may tanong lang po ako about din dun sa ang pagkakasala daw po dun sa anak at sa ama ay mapapatawad pa. Pero yung pagkakasala daw po sa banal na espiritu ay wala daw pong kapatawaran. Pwede po bang pakipaliwanag po, Pastor? Oo, kasi nasa na actually nabanggit ko na to dati. Pero recap na lang natin kapatid, no? If you want mind ang context niya, nung si Jesus Christ ay nagpapagaling, sinabihan ng mga Pariseo na nagpapagaling to dahil sa dyablo, no? Tapos sinabi ni Kristo na laitin niyo na ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, pero blasphemous sa banal na Espiritu. Ngayon ang tanong doon, ano ba yung blasphemous of the Holy Spirit doon? Kasi ang logic kasi roon, yung gawain ng Diyos, sabihin mong gawain ng demonyo. Sa tingin nyo ba, kaya nyo bang sabihin yon? Ano ba yung nag-trigger doon sa Bible na gawain ng banal na Espiritu? Ang gawain ng banal na Espiritu ay ipalaganap ang gospel sa magitan ng salita ng Diyos. Totoo naman, di ba, kapag hindi mo pinanampalatayanan ng gospel at hindi ka naniwala sa gospel, hindi ka naniwala na ano ba yung gospel? Yung gospel sa tinapos na gawa ni Kristo, di ba? Totoo naman may impyerno ka, di ba? Kaya sinabi ni Christ yun, na yung gawain ng banal na Espiritu na ipahayag ang salita ng Diyos wherein in the future, yun nga, nangyari nga sa panahon natin ngayon, na di ba ang banal na Espiritu ang kumikilos ngayon regarding sa gospel? Si Kristo namamahinga na sa langit Yung Ama namamahinga na rin sa langit. Sinong kumikilos sa panahon natin ngayon, church? Banal na Espiritu. Ano ba ang gawain ng banal na Espiritu?
Ngayon, ikaw, gawain ng banal na spirito, tayo tumutugtog, nagwa-worship. Diyos ko, kapag nilait mo ang kanta, maiimperno ka. Yun ang turo ng mga perverted, di ba? Oh. Tama, Pastor. Hindi naman gawain ng teka lang, kapatid, hindi naman kasi gawain ng banal na spirito yung pagwo-worship eh. Ikaw gumagawa nun. Ang gawain kasi ng banal na spirito sa panahon natin ngayon is to propagate gospel. Ngayon, kung sasabihin mo na yung gospel na yan ay sa demonyo, eh maiimpyerno ka talaga. Sinabi mo na yan sa buong buhay mo na ang gospel ay nireject mo. Sa madaling salita, if you reject the gospel, you will go to hell. Ano ba yung gospel? You reject Christ. Oh. Yun po yung sinasabi ni Kristo. Na kung sasabihin nyo na ang gawain ng banal na spirito ay sa demonyo, eh, maiimpyerno kayo. Doon yung kapatid, kumukonik yung kapatid, nasa gospel pa rin. Kasi ang gawain ng banal na spirito ngayon ay ipalaganap ang gospel. Okay? Tama, Pastor. May tanong lang po ako, Pastor. Doon din po, relate din po. Pastor, paano po ba natin malalaman kung ito ay sa banal na espiritu nga galing? Kasi po, malalaman. Kasi po marami na pong dito. Katulad nga ng mga false gospel po na naghanap po. Paano po natin malalaman? Yun lang po, Pastor, na ito ay galing sa banal na espiritu. Kapag isa lang naman kapag ang patutunguhan ng tinuturo ng pastor o tinuturo ng kahit sino man ay si Kristo ang tinataas talaga, galing sa Diyos yun, automatic yun. Pero kapag halimbawa ang tinuturo ng pastor ay by works ang tao natataas o ang simbahan, hindi galing sa banal na spirito yun. Kaya nga sabi di ba ni Pablo kay Timoteo, you must discern the spirit. Ang discern the spirit doon, yung nasa pagtuturo, yung tinuturong gospel. Kasi nga, ang siniwaliwalag na sinasabi ni Pablo, kapag mali yung gospel na tinuro mo, anatema. Lahat ito ay connected sa gospel. Tandaan nyo, pag sinabing banal na spirito, konektado siya sa gospel. Kasi di ba sinabi ni Christ, siya ang tagapagpaliwanag ng aking mga sinabi, siya ang tagapagturo. Anong ministry ba ang mas nakikita mong na kumikilos ang banal na spirito? Sa tingin ko, hindi sa worship team hindi sa worship leader Kumikilos ang banal na spirito sa ministry ng pagtuturo, sa mga pastor, sa mga mangangaral. Kaya ang dapat bantayan natin dito yung mga mangangaral. Ibig mo sabihin, Edwin, ang worship team ay ang worship leader, hindi ginagabayan ng banal na spirito. Hindi lang worship leader ang ginagabayan ng banal na spirito, lahat po ng Kristiyano. Ayon sa Ephesians 1:13. Pero ang sinasabi natin dito, kapag mali yung gospel, doon mo malalaman yan sa mga mangangaral. Ang binabantayan ni Pablo dito, yung mga nangangaral. So, yun ang titingnan mo. Yun ang dun mo gagamitin ng discernment of the Holy Spirit. Kaya tama yung sinabi mo, kapatid. Mag-focus kayo sa mga ngaral. Big deal na big deal po talaga sa panahon natin ngayon. Hindi yung worship team Hindi yung mga event ng church. Hindi yung mga church ngayon, busy-busy sa event no? Yung concert, yung film showing, yung banding, retreat. Na imbis na mag-focus sa evangelism kung saan-saan napupunta Kaya napakahalaga, kapatid, ng pangangaral ng salita ng Diyos. Yun talaga ang pinaka-focal point, pinaka-main objective ng gospel. Okay? Yun po. Sa gospel po talaga. Yung pagtuturo ng gospel, kung ito'y tama o mali. Andun po talaga. Pastor, yung may isa pa po akong katanong. Okay lang po. Sige po. Doon naman, Pastor, kasi napanood ko po yung yung part 15 ng nyo, Katapusan ng Mundo. Hindi lang po doon malinaw. Gusto ko lang po itanong yung, di ba po, ang earth po talaga ay magalaho. Tama po ba? May nagtatanong din po kasi yung literal na mawawala ang langit.
Opo, literal po yun. Hindi po nagsisinungaling ang Biblia. Tingnan niyo yung sinabi ng verse, no? Sige, bigyan kita. Ito ba ay spiritual o literal? Tingnan natin. Revelation chapter 20. Ito in your own understanding, ito ba ay literal o spiritual? Sabi rito, no, pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa at wala na ring ang dagat. Ang tanong, literal to o spiritual? Tingnan mo, kapatid. Ano po yung pastor literal po? Kasi nabanggit dito yung literal na bagay, dagat. Pwede bang i-spiritual ang dagat, di ba? Kung walang dagat, sabihin ng iba, spiritual yan na bagong langit, bagong lupa. Ibig sabihin, bagong buhay. Gagawa sila exegesis. Exegesis. Wala nang dating langit at lupa. Pero nabanggit dito yung dagat. Yun ang nag-trigger dito na literal ang binabanggit dyan. Di ba? Isa pang verse nagpapakita ng tungkol sa katapusan ng mundo. Wait lang 21. Pagkatapos nakita ko ang isang bagong, hindi pala to, sorry. Revelation chapter, 11, verse 11. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaluklok doon, na parang ang langit at lupa sa kanyang harapan at hindi na makita pang muli. Pwede mo bang i-spiritual yung trono, kapatid? Tapos yung uupo doon, tapos yung lupa at langit. Sa tingin mo, kapatid, pwede bang i-spiritual yan? Diba? Kasi kapatid, no, ang problema kasi sa mga pastor ngayon, lahat na lang ini-spiritual para lang mag-fit yung kanilang doktrina. Ang linaw-linaw naman kasi ng Revelation, karamihan sa Revelation talaga, literal interpretation po yan. Gaya nito, nakita ko nakatayo sa harapan ng trono ang mga namatay. Maging dakila at maging hamak, binuksan ng mga aklat. Ano to? Spiritual ba tong aklat? Binuksan ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay, hinatulan ng patay ayon sa kanilang susunod sa ginawa. May dagat pa rito, may patay, may Hades. Ano yan? Hindi ba yan literal yan, di ba? Yan ang problema kasi sa mga pastor ngayon. Lahat ini-spiritual. Opo. Tandaan po natin, mga kapatid, we spiritualize revelation kapag imposibleng mangyari. Halimbawa, bigyan kita ng halimbawa. Ito kailangan maging ka rito. Revelation chapter 12. Sabi rito, no? Kasunod dito lumitaw sa langit ang isang kagilag-gilas na tanda, isang babaeng nararamtam ng araw nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo na 12 bituin. Ito ba ay pwede mong gawing literal o spiritual? Kasi, bakit mo sasabihin to ay literal? Totoo ba sa totoong buhay na mayroong babaeng nararamtam ng araw? Totoo ba yun yung araw, no? Paano nagkaroon ng damit ng babae araw? Tapos yung babae nakatungtong sa buwan. Tapos yung ulo niya may mga bituin. Yung ba pwede mong gawing literal? Siyempre, spiritual na to. Hindi. Hindi po literal. Kasi ano ang rules? Kapag ang isang sinabi ng Revelation ay imposibleng mangyari, imposibleng mangyari sa totoong buhay, symbolic. Pero kapag posibleng mangyari, we will take it sa literal. Diba? Ganun po, kapatid, ang pag-interpret ng Revelation. Hindi po tayo lahat lagi, naka-rules tayo, spiritual lahat. Kagaya ng ginagawa ng mga preterists. Okay? Opo. Pastor, last na lang po. Sige. Pasensya na po kayo. Gusto ko lang po talaga malaman. After po niyan, Pastor, sinabi naman po dyan, di ba? Mag-alaho po yung literal na lupa at langit. Pero hindi po dyan kasama yung yung tahanan ng Diyos. Kasi sa langit po nakatira yung Diyos, di po ba? Abangan lang natin kasi yun po ay spiritual. Yung kanyang... Abangan lang natin sa part 15B. Part 15B. Pero kasi,
Pero kapatid, basahin mo ang Book of Revelation na lang. Oh, basahin mo. After ba ng, sunod-sunod na yan eh. Oh. Revelation chapter 20 verse 11. Oh. Ang susunod na natin dito, oh. Nandito na tayo sa part 15b, oh. Paghukom. Oh, yan. Ayun yung mangyayari sa susunod. Dito. Ano na kapatid? Bawal po kasi dito eh. Ay, sorry. Wala po kasi akong Bible dito. Ay, bawal po kasi dito. Okay. Oh, mag-YouTube ka lang. O sige, pero sige, ano ba tanong mo? Ang kasunod kasi ho talaga nun, paghuhukom na. Ito na yun. Yung paghuhukom ko, yung tanong ko po dun kasi, Pastor. Yung after nung katapusan ng mundo, sana po mapupunta yung mga tao po, yung mga naligtas, yung mga naniwala po sa Diyos. Okay, dito muna tayo. Dito muna tayo sa sinasabi ng Bible. Yung mga hindi naligtas, eto sila. Itinapon sila sa lawang apoy ng sino mang hindi nakasulat sa pangalan ng Aklat ng Buhay. Yun yung mga hindi naligtas. Paano yung mga naligtas? Sino ba yung mga naligtas? Yung mga pumasa sa sa paghuhukom na to. Meron din naman papasa rito sa huling paghuhukom eh. Lalo na yung mga nasa dulo ng di ba, remember yung huling dispensation, yung millennial, di ba, ang salvation dun by works. Meron din papasa ron kasi nga, hahatulan sa dispensation na yun, hahatulan sila by works. Remember, ang madali nang sumunod kay Kristo ng panahon na yun, ng millennium. Madali, kasi nakikita mo na siya. Babase ang Diyos doon kung paano ka sumunod. Kaya nga yung sinasabi ng Mateo, Marcos, Lucas at Juan, dun yun sa huling dispensation sa paghahari ni Kristo. Doon papasok yung pangangaral na pasanin nyo ang inyong krus at sumunod sa akin. Yun. Dito yung panahon na yun. Yung sinasabi ni Kristo na na ang kaharian ng Diyos ay katulad ng ganito, yung merong napagkatiwalaan, etc. Dito yun sa yun. Kaya nga yung Mateo, Marcos, Lucas at Juan, hindi yan sa Kristiyano, sa millennial kingdom pa yan. Kaya nga, ang pangaral ni Kristo, di ba, katapos na ang kaharian ng Diyos ay kagaya ng ganito, ang kaharian ng Diyos ay kagaya ng ganire. Lagi niyan sinasabi, dun yun. Pero pagdating dito talaga, wala na. Dito na yung huling hantungan ng tao sa impyerno. Pero yung mga maliligtas, nasa 21, nasa bagong langit at bagong lupa na, bagong planeta. Okay, yun lang muna kapatid. Basta yun na yung basahin mo lalanto. Ito na yun. Amen po. Glory to God po, Pastor. Sa bagong paraiso na po pala tayo. Hindi yung totoo yung hindi yung totoong yung nasa langit tayo habang buhay. No, may bagong planeta tayo. Bago. Bagong ganun pa rin, earth pa rin, physical pa rin, humihinga pa rin tayo, glorified body nga lang tayo. Ito na yung eternity na sinasabi. Tapos yung tahanan ng Diyos nagsama na, yung third heaven bumaba na sa bagong planeta. Sa madaling salita, ang idea dito, may bagong planetang nakahanda na sa atin. Yung earth talagang magugunaw. Kaya totoo yung pamagat ko na katapusan ng mundo. Totoo yun. Linaw-linaw naman nun eh. Papalitan ng Diyos ang bagong planeta. Gugunawin niya ang mundo, papalitan niya ng bago. Kasi yung sa KNM chapter 15 ba yun, o 15A, sinabi ko lang natapos na yung mundo para wala nang kasunod na bitin, di ba? Ganun talaga, bitin talaga. Sa na lang, 15B na lang. Okay? Opo, Pastor. Magkakaroon po pala tayo, Pastor, ng literal na, kaya nga lang po, katawan. Kaya nga lang po, glorified body na. Lahat ng tao glorified body na sa bagong langit at bagong lupa. Yun ang talaga yung totoong buhay na natin. Nandun pa rin, ganun pa rin. May city pa rin, may pa rin, may kotse pa rin, may sasakyan pa rin, may ganun. Walang pagkakaiba kung anong klaseng mundo. May palasyo kang bahay. Walang pagkakaiba, may hangin pa rin. Wala nga lang dagat. Sabi kasi, di ba, wala na rin ang dagat, sabi rito. Wala na. Basta pag-usapan natin yan sa part 15 at saka 16. Naisip ko lang kasi, Pastor, na naisip ko lang po kasi, Pastor, na andito po tayo, hindi po totoong buhay ang nandito tayo. Kasi parang,
sumagit lang po sa isip ko na parang isang malaking pagsusulit. Para tayong nag-exam. Wala pa to. Yung nasa daigdig tayo ngayon, yung malapit na matapos sa mundo, wala. Ang totoong buhay talaga ng tao, nasa eternity, wala dito. Eto parang ano lang to, sinasala lang ng Diyos yung pipili lang sa Kanya. Sinala lang ng Diyos yung mga taong pipili sa Kanya. Yung mga ayaw sa Diyos, dun sa impyerno, yung mga gusto sa Diyos, sama sa buhay na walang hanggan. Pasimula pa lang to ng totoong buhay. O kung tutusin nga, wala pa nga tayo sa totoong buhay. Meron akong tinuturo dati, yung purpose-driven life, na bilyon-bilyon ang buhay mo sa daigdig, kumpara mo rito sa daigdig na 70, temporary assignment lang yung buhay mo sa daigdig, tutuusin eh. O, 70 years lang ang buhay mo, tapos sasayangin mo yung panahon mo. Para, ito yung panahon mo para mamili ka kung sa Diyos ka o sa sarili mo. Pag pinili mo ang Diyos, sa Diyos ka, magpakailan mo. Pag sarili mo, doon ka sa impyerno. O, ganun lang naman yun eh. Wala to. Ito, bilang ka nga, no? Tinan mo yung buhay ng daigdig sa lahat ng dispensation. Sabi ng mga Bible scholar is almost 7,000 years. 7,000 years. Hindi totoo yung sinasabi ng mga scientists sa billion-billion na Earth. Nag-evolve lang tayo. Nagsimula tayo sa insekto. Nagsimula tayo sa uod. Nagsimula tayo sa unggoy. Evolution ng billion. Hindi totoo yun. Natotoo niya ng buong mundo. Nilikha lang to noong 7,000 years ago. Kumpara mo nga sa eternity na halos trillion, billion, walang katapos ang buhay. Kaya napakahalaga yung yung wag ka masyadong attached dito sa daigdig eh. Sa piliin mo na yung totoong gospel. Diba? Tama po kayo, Pastor. Glory to God po. Nonsense yung sayangin mo yung buhay mo dito sa kung pipiliin mo yung sarili mo kasa doon sa gospel na magliligtas sa'yo. Okay? Kumbaga, panandali ang lang po. Tapos, kung ipagpapalit mo sa eternity, parang ganun, Pastor eh. Wala nga. Dito ka nga sa earth na napakayaman, nasa iyo na lahat. Pero, hindi ka naman Apo. Pero ang maganda lang sa ating mga Kristiyano anak ng Diyos, kaya kang payamanin dito ng Diyos na dito pa lang sa lupa. Pwede. Yun ang maganda sa atin kasi pinagpalat, pinaboran tayo, di ba? So, bago tayo dumating talaga sa totoong planeta, sa totoong buhay. So, both temporary, kasi tinuturo ng perverted, maghirap ka dito sa lupa, maghirap ka rito sa lupa, sa eternity, magsawa ka. Hindi. Dito sa lupa pa lang. Po natin yung Pastor. Dito sa lupa. Choices po natin. Choice mo maghirap sa lupa, bahala ka. Pero kami, choice namin, kasi si Kristo may ginawa na eh. Na habang daw tayo nasa daigdig, tayo pinagpala, pinaboran, pinagaling sa lahat ng ating sakit karamdaman. Yun, dinideclare ko sa buhay ko yun. Kaya charito ka na dito sa temporary life, charito ka pa sa eternity. Yun ang ginawa ni Kristo sa atin. Ewan ko ba sa ibang Kristiyano, gustong-gusto maghirap. Tama po. Nasa pananampalataya po. Okay, so mapalad talagang charito ang mga Kristiyano. Biro mo, yung mga unbeliever, pwede rin sila maghirap. Pero tayo, mapa-temporary earth o permanent earth, yun din. Ako naniniwala ako sa bagong planeta. Planetang Earth pa rin ang tawag natin doon. Naniniwala ako. Wala rin pinagbago yung kapatid. So, antay-antay lang natin. Matatapos na to. Amen. Bakit na? Opo. Okay? Sa Diyos, tapos na to eh. Opo. Thank you, Lord, for that po. Maraming salamat, Pastor, sa paliwanag. Napaka-malinaw po. Okay. Maraming salamat po sa lahat. Dito po. Sige. Next time ulit, kapatid. Glory to God. Thank you sa oras. Okay. So, salamat kapatid na Raquel, no? 9:40 p.m. At salamat po sa nagtanong, no? Wait lamang po, yun nga. Gaya na sinabi ko sa inyo kanina, temporary lang tong Earth, no? Di natin alam, magandang planeta pa. Malalaman nyo yan sa Katapusan ng Mundo, chapter 16, yung huling KNM natin. Malalaman nyo yan. Doon ko lang sasabihin lahat.
Tapos, ng Katapusan ng Mundo series, nako po, ito na yung simula ng aking tunay na vlog. Sa totoo lang mga kapatid, yung Katapusan ng Mundo series ko sa loob ng 2 taon, talagang gusto ko lang munang tapusin yun tapos magbablog na ako. Actually, nagbablog-vlog na nga ako, di ba? O, singit lang tayo. Pero sa ngayon, tapusin ko lang tong KNM series na to. Pag natapos to, malaya na akong gumawa ng mga vlog na gusto kong mangyari. Kasi ngayon kasi nakapako ko sa ano eh. Ayoko kasi mga kapatid na nung tinatag ko nung tinatag namin ng Diyos ang channel na to, ayoko magturo dito ng ano, yung chapsuy, kung ano-anong topic ang pinagagawa ko para lang kumita. Hindi. May sistema po yung pagtuturo natin. Simulan ko sa full grace, simulan ko sa eschatology. Then after nun, kung hindi pa nagra-rapture, hindi pa dumarating ang Panginoon, may time pa tayo sa sa ibang mga bagay. Oh. Ang aking programa ay susunod ng Katapusan ng Mundo series. Pinamagatan ko po itong Bantay Propesiya. Antayin po natin yung Bantay Propesiya. May 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hanggang sa matapos. Babantayan po natin ng prophecy at yun ang mga topic ko po. Abangan nyo po yun. Tsaka yung tungkol sa Roman Catholic, no? Babylon Mystery Religion, 22 episodes po yun. Parang Katapusan ng Mundo series din po yun, kaya nga lang 22 episodes naman po yun. Ayan, may bago na naman tayong series na aabang-abangan. Yan po yung mga plano po namin dito sa The Bride of Christ TV. So, abang-abang lang po. Hindi tayo mawawalan ng programa. Marami po mga nakapilang programa po dito sa The Bride of Christ. Sa biyaya po ng ating Panginoon, mabuti na lang binigyan tayo ng Panginoon ng kaalam at karunungan. Kundi dahil sa Kanya, wala rin ako dito. One save, one bless always. Naka-private ba? Sige, hindi ko titingnan ko kapatid, no? Check ko mamaya kung ano pa yung mga naka-private na video, ipapublic ko lang. Kasi ang dami kasi, iniisa-isa ko, nangawit yung daliri ko sa mouse, no? Oo. Hintayin po natin, mamaya ayusin ko. Sige, last question, sino kayo pwede magtanong dito? Lalaki naman. Sorry. Sige po, Raul, pwede na po kayo magtanong. Naririnig niyo po ako, Pastor? Opo, naririnig na po namin kayo. Opo. Ang tanong ko po tungkol about po dun sa sinabi ng Panginoong Jesucristo na mas marami po ang pumipili ng maluwag na daan kumpara sa masikip na daan po. Yun lang po. Opo. Sige, basahin natin, Wait lamang po, Sabi sa Matthew chapter 7. Teka, i-mute ko lang. Wait lang. Okay, so mute ko muna kayo para marinig nyo lahat. Hindi nyo marinig yung mga feedback. Okay, so Matthew chapter 7, nakasulat yan Matthew chapter 7 verse 13. Basahin natin. 13. Una, sino ang nagsasalita? Si Jesus. Anong panahon ito? Old Testament. Sinong kausap? Mga Hudyo. Ano ang topic? Basahin natin. Ang topic dito ay, sabi rito, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan, malapad ang daang patungo sa kapahamakan at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit ang makipot na pintuan at makipid ay daang patungo ng buhay at kakaunti lang ang nakakasumpong niyon. So ito ay sabi niya sa mga Hudyo na lumalarawan talaga sa mga liligtas. Salvation to. Ang salvation dito, tinutukoy kung sino talaga yung mga maliligtas. Inamin na ni ating Panginoong Yesus na ang maliligtas talaga ay konti. Kasi sabi rito, yung maliligtas daw ay nakakapasok sa makipot na pintuan. Kaya sabi rin sa mga maliligtas, pumasok daw kayo sa makipot na pintuan. Kasi tandaan nyo, pag sinabing makipot na pintuan, sumisimbolo ito sa mahirap daanan. At ano ba yung sinasabi makipot na pintuan? Ikaw lang ang kasya, wala kang bagahe. Ikaw lang ang pwede magkasya. In reality of life, pag natuklasan mo ang kaligtasan, talagang mahirap kasi ang buong mundo
ay ano hindi popular yung salvation sa kanila eh. Yung tamang turo ba, yung tamang gospel, hindi popular yun. Kasi sabi ng Panginoon, no, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad daang patungo sa kapahamakan. At ang sabi raw at ito daw ay dinadaanan ng marami. So yung mga yung mga maluluwag na pintuan, yung mga hindi maliligtas, yan daw ay common na dinadaanan ng marami, marami talaga. Mga sikat, mga well-known, di ba? Mga idol nyong artista, idol nyong pastor, idol nyong kung sino man yung mga hero nyo sa buhay nyo, name it na andyan sila yun. Okay? Pero hindi ko naman sinasabi lahat, no? Pero the point is, kung ano yung popular doon sila, di ba? O expect nyo na yun. Marami kami rito, kami ligtas. Oo nga, marami nga kayo. Sinabi ng Biblia, kayo yung mapupunta doon. Sabi rito, no, ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti lang nakakasumpong niyon. Hindi mo talaga kagad masusumpungan talaga ang kaligtasan. Yung tamang daan, hindi. Kaya mga kapatid, naniniwala ako na nasa makipot na pintuan na tayo. Kasi mahirap kasi tanggapin yung yung gospel, sa totoo lang. Hindi to familiar, kalokohan to sa iba eh. Kaya tinan niyo yung mga mas marami yung nakakaalam ng totoo. Mas marami yung tumatanggi sa katotohanan. Bakit? Maliwanag ng sinabi ng Panginoon, maraming malapad kasi ang pintuan patungo ng kapahamakan eh. So sa tingin ko kapatid, yun ang masasagot ko dyan. Ang context na sinasabi dyan ay tungkol sa mga kung ilan yung maliligtas at ilan yung mga hindi maliligtas. Okay? Okay na po, Pastor. Malinaw na po. Salamat po. Salamat Charito po. Charito Salamat po. Okay po. Okay, 9:48 p.m. Siguro isa pang tanong, no? Babae naman. Sige, si Lito Venus. Babae naman, ha. Sige, si Rosie, no? Ate Rosie. Last ka na siguro. Pwede na po kayo magtanong. Magandang gabi po, Pastor Edwin. Hello. Good Sorry po evening. sa lahat. Hello Okay. po. Go Ah, ahead po. Ang tanong ko po ay tungkol sa Matthew 24:36. Matthew 24 verse 36. Ano po siya, naugnay po ba siya sa rapture na talata or sa second coming? Okay, sabi rito, no, ngunit wala nakakaalam ng araw or sa pagsapit niyan, kahit ng mga anghel sa langit, anak ama lamang ang nakakaalam nito. Pagdating ng anak ng tao, matutulad sa pagdating ng baha ng panahon ni Noe, no, na may isang nagsisikain, nagsisinom, nag-aasawa, hanggang sa araw ng pumasok. Tandaan nyo kapatid, no, ang laging hinahalin tulad ng Diyos lagi kapag sinabing araw ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw. Hindi kasi porke laging pag sinagaya ng magnanakaw, laging umuugnay sa rapture. Hindi Bigyan ko kayo ng isang verse na yung walang nakakaalam ng oras na yon. Sabagay, ito kasi maliwanag dito. Ito'y tumutukoy talaga sa sa second coming of Christ. Sabi dito na ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng mga baha ng panahon ni Noe. Kasi nung kausap dito, Hudyo, may rapture ba sa mga Hudyo? Wala. So anong tinutukoy dito? Second coming. Tandaan niyo mga kapatid, hindi lamang po rapture ang imminent, pati yung second coming. Ang second coming, wala rin naman nakakaalam ng second coming eh. Sabihin na natin na mag-rapture ngayon, October 5, 2024. Magbilang tayo ng 7 taon. 7 taon, ano ba? 2032. So, ibig sabihin, alam mo na rin na magkakaroon ng second coming ay October 5, 2032. Mali. Hindi mo masasabi yun.
Hindi mo rin malalaman kung hanggang kailan ang second coming. Bagamat may alam ka year. Tayo nga, may idea tayo kung kailan ang rapture. Eh. Di ba ang idea natin from 2023 to 2026 posible. Di ba? Yun ang idea natin eh. Pero hindi natin alam kung saan doon sa mga taon na yun. Di ba? Agaya ngayon, sablay yung Piece of the Trumpet, hindi pa nagra-rapture hanggang ngayon. Talagang hindi mo malalaman. Sa rapture, hindi mo rin malalaman. Sa second coming, ganun din, hindi mo rin alam. Kaya hindi rapture ang binabanggit dito. Tingnan yung context, ng mga tayo nagsisikain hanggang ang araw na dumating si Noe, dumating ang baha, di na namalayan, tinangay silang lahat. Gayun din naman ang nangyari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahon ngayon, may dalawang lalaking gumagawa ng bukid, kukunin ng isa, iiwan ng isa. Yung Greek pala nito, hindi rapture. Hindi naman hapapadso ito. Yan yung Greek, Greek. Tingnan natin yung Greek. Sa Christian, yung Thessalonians chapter 4 verse 17, yung harpazo yun. Aangat ka sa taas. Pero ito ba, harpazo ba yung binabanggit dito? Tingnan natin Then shall two will be in the field, one of them shall be taken. Ano yung taken? Wait lang. Palambano. Take away. Inalis. Ano ibig sabihin ni Crisito? Rapture ba? Hindi. Ibig sabihin, figure of speech to na mga 50% sa inyo mamamatay. Kasi taken dito eh. Kala nga. Taken ba talaga nilagay dito? Wait lamang po. Wait lamang. Taken. Hindi ko mabasa yung baba. Assume. Pamira. Oneself. Intimate act of relation. Analogy. Assume. Figuratively learn. Receive. Take. Kinuha. Paano mo i-interpret yan na literal na Hindi yan. Ibig sabihin yan, sa panahon ng tribulation, yung mahal mo sa buhay, pwedeng mamatay. Yung dalawang nag-aararo, hindi naman rapture ang binanggit dun eh. So, ibig sabihin yung binabanggit dito, hindi sa rapture to. Ibig sabihin nito, kalahati ng sa panahon na to, sa tribulation age, maaaring mahal mo sa buhay mo, mamatay. Sa panahon ngayon, may dalawang nagtatrabaho sa bukid. Ang sabi rito, hindi naman kukunin eh. Mamamatay ang isa, o ikukunin ng isa, o mawawala ang isa, iiwan ang ikalawa. Hindi naman harpazo ginamit dito. So, figure of speech to na ang maraming mamamatay na Hudyo. Kaya ito Mateo 24, hindi natin ito pwedeng apply sa Kristiyano eh. At binabanggit lagi yung araw ng magnanakaw. Di ba? Yung oras at gabi ng darating na magnanakaw, hindi lang naman sa rapture yung binabanggit eh. Yung second coming of Christ, hindi lang naman eh. Tingnan nyo, laging binabanggit, di ba, pagdating ng Panginoon, laging kinoconnect sa Thief in the Night. Paano ko sabihin ko sa inyo na pati yung paggunaw ng mundo, ganun din. Tingnan nyo, basahin natin Kasi tingnan nyo, pag rapture, 1 Thessalonians, gaya doon na magnanakaw. Thief in the Night, laging sinasabing ganun, di ba? Bakit yung example ba ng Bible na gaya ng magnanakaw, lagi lang bang kumukonek sa sa rapture? Hindi basahin natin to. 1 Peter chapter 3 verse 10. Sabi rito, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating ng tulad ng isang magnanakaw. Ano ba yung araw ng Panginoon nito? Rapture ba ang binabanggit dito? Tingnan nyo yung sinabi, sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, ang buwan at bituin, ang mundo at ang lahat ng bagay na rito. Matutupok at malalantad ng tupok. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating ng tulad ng isang magnanakaw. Ano ba yung araw ng Panginoon dito? Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mapapara, mga pangilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at bituin.
ang lahat ng lupa. O katapusan ng mundo to eh. Mawawala ang buong universe eh. Mayayanig eh. Masusunog nga eh. Liwag, masusunog daw yung araw, buwan at bituin. O figure of speech ba yan? O. Kaya yung gaya ng magnanakaw na binabanggit ay hindi lamang po tungkol sa rapture. Tungkol din po ito sa katapusan ng mundo binabanggit. Kaya ibig sabihin, yung gaya ng magnanakaw na to, yung thief of the night, hindi lang siya tumutukoy sa rapture. Pwede rin siya sa second coming. Pwede rin siya sa paggunaw ng mundo. Lagi talaga siyang ginagamit. Kasi nga, araw ng Panginoon. Oh. Marami palang araw ang Panginoon. Araw ng Panginoon, rapture. Araw ng Panginoon, second coming. Araw ng Panginoon, pati yung katapusan ng mundo. Araw din ng Panginoon din daw yun. Sabi sa Bible. Oh, nasanay kasi tayo na pag sinabing yung rapture gaya ng unexpected. Hindi Read carefully the Bible and the whole. Sa bagay, ngayon lang naman siguro ko lang na ituro to, no? Pero kasi kung mapapansin nyo, laging yung thief in the night, yung magnanakaw sa gabi, kumukonek, hindi lang naman sa rapture eh. Pati rin sa second coming at saka sa katapusan ng mundo. Sa araw ng Panginoon. Ibig sabihin, figure of speech to ng unexpected. Kahit yung second coming of Christ, unexpected po yun. Wala rin nakakailam kung kailan mangyayari. Pero sinabi ng Biblia na pwede mong mahulaan kung ikay gising. Nalalaman natin na sa taon. Pero yung eksaktong oras, araw, yung mga nagturo ng mga nakaraan, tawa ko ng tawa dun. October to daw magra-rapture. Kaya nga, di ba, nag-post ako sa inyo na walang nakakaalam. Nasaan na? Yung mga nag-vlog ng ganun sa Amerika, sorry, nagkamali ako ng October to daw, October 4, magra-rapture na. May mga pecha-pecha na sila eh. Ang nyari. Di pa kasi nga sinabi ng Biblia na wala nga nakakaalam eh. Sa Biblia kasi tayo maniwala. Imbis na mag-antay tayo, magtiwala tayo sa Diyos. Life as goes on. Okay? So, yun lamang po masasagot ko ron, kapatid. Okay po, Pastor. Salamat. Salamat po, kapatid na Rosie. Salamat. Okay, maraming salamat po mga kapatid sa oras na binigay niyo po sa amin o sa akin at sa Panginoon. Palain po nawa kayo ng Diyos, no? At see you next week po. Maraming salamat po uli sa pagtangkilik nyo sa The Bread of Christ TV, sa mga video sa channel, at pakikiisa sa panonood po ng mga na-upload natin video. God bless you po. Thank you po. Thank you po, Pastor. Salamat. Thank you po, Pastor. Good night. Salamat Pastor. Rito po sa lahat. Sarito po sa lahat. Sarito, Pastor. Good night po. Okay, so maraming salamat po. I love you all. Mahal na mahal ko po kayong lahat, aking mga kapatid sa Panginoon. See you next week.